Panahon na para pag-usapan ang mga nagbabagang balita dito lamang sa News and News. Pumunta tayo sa PTV Online News. Palace rejects birth certificate requirement for passport renewal. Ayon sa palasyo, ang pagdadala ng birth certificate bilang requirement ay cumbersome o difficult para sa mga aplikante. Ang Department of Foreign Affairs po kasi is requiring of bringing their birth certificate for applicants renewing their passport. Ito ay pagkatapos ng declaration ng ahensya of its lost passport data to its old contractor. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, na ang mga applicants should not be burdened na dalhin ang kanilang mga certificate when renewing. Ang pagdadala ng birth certificate as a requirement ay hindi lang daw po cumbersome, kung hindi isa din daw pong form ng red tape na hindi daw po tinotolerate ng palasyo. Ayon din po sa palasyo na ang passport breach is a serious and grave matter at iniimbestigahan na po ng National Privacy Commission kung meron daw pong nalabag sa Data Privacy Act of 2012. Ngayon naman, usaping halalan tayo. Kong, may Yes, comment Kong, po kayo muna. Ay, hindi. Tungkol din sa passport, ako sangayon ako doon. Kasi lalong-lalo na kung renewal lang. Napakahirap kasing kumuha ng mga birth certificate, you have to authenticate it. Lalong-lalo na kung renewal. Kasi you have to present the old passport. Otherwise, ito pa yung hindi mga e-passport, yung mga nung araw pa, yung green and brown passport. I think dapat lang na i-require ng birth certificate. Kasi kung e-passport yan, biometrics naman nandyan na yung data. Alright, sa ibang usapin naman ngayon, PNP bears 19 poll watchlist areas. Inilabas na po ng Philippine National Police ang 3 syudad at 16 na munisipalidad na may tuturing na election watchlist areas o EWAs kung saan maaaring magkaroon ng poll-related violence na magaganap na. Itong 3 syudad na to ay ang Marawi, Lanao del Sur, Pagadian, Zamboanga del Sur at Cagayan de Oro. Ang 16 municipalities naman, Mamasapano, Sharif Agwak, Sharif Saydona Mustafa, Datu Unsay ng Maguindanao. Kasama rin dito ang Haji Muhammad Azul, Lantawan, Tipo-Tipo ng Basilan, ang Dumalundong, Lanao del Sur, Dimasalang at Balud Masbate, Sudupen at Balao, La Union, Jones Isabela, Lemery, Batangas, Rojas, Oriental Mindoro at gayon na rin ang Daraga ng Albay. Ang mga factors po na kinonsider dito, kaya ito ay 19 poll watchlist areas dahil merong heated rivalries ng politicians, gayon na rin ang mga previous incidents ng poll-related violence at presence ng communist rebels. Sinabi rin ng COMELEC na medyo mukhang mas magiging madugo daw ang election this year, pero syempre para daw hindi mangyari to, mas magiging matibay ang ugnayan ng PNP at ng COMELEC. Syempre kaugnay na rin to ng nangyaring pagpaslang kay Ako Bicol Party List Representative Bato Cabe. Punta naman po tayo sa Manila Bulletin. Sri Lankan President arrives today for 5-day state visit. Ngayong araw po ay nakatakdang dumating sa Pilipinas si Sri Lanka President Maithripala Sirisena para po sa kanyang makasaysayang 5-day state visit. Ang pagbisita po ng leader ng Sri Lanka ay mula po January 15 at magtatagal po ito hanggang January 19. Ang magiging highlight po ng kanyang state visit ay ang one-on-one meeting kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Bukas po yan nakaschedule araw ng Miyerkules. Ang kanilang bilateral discussion ay tutuon po sa mutual interest kabilang ng political, economic, agriculture, cultural, people-to-people engagement. Inaasahan din po ang pagbisita ni President Sirisena sa ADB o Asian Development Bank at maging sa International Rice Research Institute sa Los Baños. At nakaschedule din po ang kanyang pagbisita sa Sri Lankan community sa Maynila. Alright, from the Philippine Star naman, US most trusted ally of the Philippines. Nanatili pa rin po ang US na most trusted country or ally po ng Pilipinas. At least naman ang China, according po sa latest Pulse Asia Survey. Ito pong poll na to ay tinake last year, December 14 to 21, kung saan 84% po ng mga Pilipino ang nagsasabi na we should extend a great deal or agreement with US. Ito po ay higher percentage kung ikukumpara po natin sa survey na tinake rin po last March 2017 na 79%. Kasunod po ng US ay ang Japan at Australia kung saan sila po ay 75% and 72% respectively. And Great Britain naman po at United Kingdom obtained 57%.
Actually, nagre-react po sa survey result ngayon ang Malacanang. They actually expressed optimism, Filipino attitude towards China would change if the latter shows sincerity in its dealing with the Philippines. Sabi ni Presidential Spokesperson Panelo na it's understandable na ganito po ang maramdaman ng mga Pilipino because for the longest time, ang most trusted ally talaga o kampi ng ating bansa ay ang US. So, tingnan natin no, kung mabibigyan natin ng pagkakataon itong China as we go along and witness the sincerity of China with respect to agreements between the two countries, sinasabi nila na baka magbago yung perception o magbago yung tingin ng mga Pilipino pagdating sa China. Ito pong survey na ito, ang Pulse Asia, they asked actually 1,800 adult respondents dito po sa tanong na generally speaking, how much trust should the Philippines extend to a country or organization?